ating topic ngayon na sabi ko, putya, talagang talagang idiniin na ni Bongo, si Sara Duterte. Diniin na po. Kaya siguro si Sara Duterte umalis ng bansa Nagtatakbo papuntang Dahig Baka di na umuwi yan Ito po yun ibinuking mismo ni Bongo ang mga Duterte. Ito. You may proceed, sir. When you're ready, and you have 2 minutes, sir. Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it on record, given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. Just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge. Since nabanggit po at ipinakita po kahapon, huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Kasama na, sir? Since nabanggit at ipinakita po kahapon ng insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and na may alam niyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then Mayor Sara Duterte yun? And are you aware na may demolition noong panahong yon involving 217 families who were facing eviction? Tama po, ang pagkakaalam ko po, si Sheriff Abe ay dala-dala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po. A simple search online would provide further details. No? Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang i-postpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisiya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan, walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceed. Alam niyo ba ito? Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan. Alam niyo bang 31 po yung namatay ng panahon yon? Yun po, nalaman po kanina. Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay. Kasama niya yung... 31 ang namatay sa flash flood. Imagine niyo na 2011, may flash flood na sa Davao City. 31 ang namatay. Tapos makikita natin ngayon, etong video na ito, July 24, 2026, after 15 years, ganito pa rin sa Davao City. Ibig sabihin, 15 years, walang nagawa ang mga Duterte para solusyonan itong mga flash flood na ito. At mas lumala pa. Mas tumindi pa ang flash flood. Mas tumindi pa ang flash flood. Flash flood, bakit? Ito, hindi lang mga informal settlers ang naperwisyo. Pati mga villages, pati mga nasa lehitimo nilang mga lupa, hindi sila mga squatter.
na perwisyo ng baha. Imagine niyo, ganito ang nararanasan pa rin ng Davao City. Kung ano naranasan ng Davao City noong 2011, 2026, ganun pa din. Ibig sabihin, ganyan ba kagaling ang mga Duterte sa pamamalakad sa Davao City? Yan ba yung magaling? Yan ba yung pinagkakapitagan ng mga DDS? Singapore ng Pilipinas? Flash flood? 2011? 31 ang namatay? Tapos ngayon, yun pa din ang nararanasan ng mga taga Davao? Walang pagbabago. 15 years ago. Kaya napakaganda ng sinabi na ito ni Bongo. Saludo ko kay Senator Bongo. Kasi ibinubuking niya ang mga katarantaduan ng mga Duterte sa Davao City. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw. Yung flash floods. At marami. June 29, 15 years ago. Diba? After 15 years ago, may flash flood pa din. Diba? So, ibig sabihin, sa tagal ng mga Duterte sa Davao City, hindi nila sinolusyonan ang issue ng baha. Imposible naman na ngayon lang taon nila na ito nalaman na catch basin pala ang Davao. Putya, hindi pa presidente si Digong, nababalita na sa TV yan na ang Davao City binabaha. Hanggang ngayon, binabaha pa din. 51 billion, walang nangyari. At marami pong namatay, no? 28 to 31. Diba? Maraming namatay noon, 15 years ago. Ngayon kaya, alam nyo ito nakakapagtaka. Ang Facebook page ng City Government ng Davao, walang pinopost tungkol sa baha. Wala. Imagine niyo parang katulad nung ginagawa ni Digong noong siya ang presidente, news blackout. News blackout kapag kapalpakan ng gobyerno ang ibabalita, hindi pinapalabas. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung kita nyo yung sheriff nagtatrabaho lang po yun nung time na yun. Pinagsusuntok ni Sara. Alam nyo wala pong binalitang baha ang city government ng Davao. Hindi nila pinakita ang baha. July 24. Ayan July 24 yan. Walang pinakitang baha. Hindi nila pinopost ang baha ng Davao City. Ayan, ganyan lang. Due to the continuous increase in water level, the Talomo River, ganyan lang. Public advisory. Pero yung binabatingting ng napakatinding baha ang Davao City, wala po silang pinakita. Hindi po nila ipinopost. Bakit? Kasiraan nila yun Biruin mo, tagal na ng mga Duterte. Eto may post na sila nung sa evacuation center kahapon lang nila pinost yan. Weather update tapos yung mga aftermath kunwari tumutulong, ayan na, may action na. Alam nyo, yung mga tauhan ng city government ng Davao, yan, mga masisipag yan. Nagtatrabaho talaga yan. Pero yung mga Duterte,
pabanjing-banjing lang sila. Bakit? Alam naman nila pagdating naman ng pagdating ng 2028 election, iboboto pa din naman sila kahit ano ang mangyari sa Davao City. Kahit na lampas third floor pa ng building ang baha sa Davao City, pagdating ng eleksyon, Duterte pa rin ang mauupo dyan. Duterte pa rin ang iboboto. Ganun po ang Davao. Yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, Yun na nga, informal settlers na nga, di ba? Di sana ang pinagalitan nyo yung judge. Bakit pinapaalis yung yung mga nandun sa mga informal settlers. Saka isa pa, yan po, bago yan ipatupad ng sheriff, alam na din yan ng Office of the Mayor. Alam na yan ng Office of the Mayor. Ang ginawa ni Sara, pinagsusuntok yung sheriff, hindi kinausap ng maayos. sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisiya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers, ay wag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap. Totoo yun. Kawawa sila. Totoo yun. Pero di ba, daanin sa malumanay na pakikipag-usap, hindi manununtukan ng taong nagtatrabaho lang. Wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan niyo po dito. Yun nangyari noong 2011 na 31 ang namatay sa Davao dahil sa flash flood. Ngayon, ang Davao City ang nakakaranas ng napakatindi ding flash flood. Buti sana kung inano natin to. Nireklamo na, kung wari ito yung inano natin, inedit lang natin o inimbento lang natin. Hindi. Ultimo nga bahay ni General Torre. Ayan si General Torre. Bahay daw niya doon sa, matapos ipakita ang pagbasa kanyang bahay sa Davao City, ilang netizens gustong patakbuhin bilang Davao Mayor si General Manager Torre. Putya, pag naging mayor ng Davao yan, napakaganda niya. Baka kahit ako, pumasyal ako ng Davao. Ayan, Imagine niyo yung ganyang baha. Eto, kahit papaano may nagpapakitang Duterte sa baha sa Davao. Eto yung Rigo Duterte Vice Mayor. Ayan namimigay ng tulong. Di ba kahit papaano yung anak ni Pulong uma-action, hindi katulad ni Baste, puro party ang inuuna. Kapag si General Torre ang kumandidato diyan ang mayor, naku po, talos tsak si Basti diyan. Ayan kita nyo. Grabe ang naranasang baha dun sa bahay ni General Torre. Ayan Yan na lang kaya gawing mayor ng Davao. Pustahan tayo. Malilinis ang Davao sa mga katarantaduhan. Hindi makakaranas ng ganitong pagbaha ang Davao City. Kasi iaayos lahat yan ni General Torre. Imagine niyo, ayan hanggang bubong ang tao. Ayan po Ayan Baha. Rumargas ang baha. Ganyang katindi ang baha na nararanasan po sa Davao City. General Torre ang isang kailangan dyan. Naku po, Sus Mariosep, ito yung parang nangyari sa amin sa Ondoy. Buti na lang yung bahay ng tita ko, medyo mataas yung pwesto, medyo pataas na ganun, tas doon siya nagpatayo ng bahay. Kaya yung second floor, mataas. Doon kami lahat
yung kumbaga doon kami lahat nag-evacuate, lahat ng mga kamag-anak namin doon nagpuntahan. Yung pinapagawang bahay ng tita ko hindi pa tapos noong time na yon. Lahat doon kami nag-evacuate kasi nga yun yung mataas na lugar noon sa amin sa Santa Maria. Kakatakot yan. Imagine niyo. May mga post na ganito, stop the political punchlines, the real story behind the Davao floods. The real story behind the Davao floods, 15 years ago, may flash flood nang nangyari. And then, 2019, 2020, 2021, binigyan ng pera si Pulong Duterte para ipaayos ang mga flood control projects dyan. Para hindi na makaranas ng ganitong pagbaha ang Davao City. Ano ginawa ni Pulong? Hindi pinaayos, hindi pinagawa yung flood control. 'Di ba? Nawala yung aking Ayun, kala ko di na ako makabalik. Inuna pa kasi ang pamumulitik at pagpaparty. Ito bahay ni General Torre. Ito yun, yung bahay ni General Torre, pinakita niya, binaha. Ayan, grabe. Ito, yan AI daw to. May AI mo ba yan? Ayan AI daw yan. Anak ng teteng talaga itong mga DDS na to. Lumilitaw na katarantaduhan ng mga Duterte sa Davao City yun pa din na naiisip nila. Heto si Sara, magbabakasyon noon. Bagyuhan sa Maynila, magbabakasyon, manonood ng Taylor Swift. Eto naman si Baste Duterte, eto si Baste. Nagpa-party sa Ibiza, binabatingting ng bagyo ng baha ang Davao City. Ayun ako. Duterte pa more. Josh Kyle, ayan, DDS, wag kayo umasa na mananalo si Sara Lustay sa 2028. Sadly moment, Jacob Alvarez, ayan, Legazpi. Sara will be convicted, impeach, God's will. Yun nga po. Sadly moment, China, sakim din, kaya sobrang problemado sila sa China, walang trabaho, sobrang baha, pati buhawi, sa sobrang laki ng cost of living nila. Ate Ninita Kayabyab, Chubaka, hello po, Jacob Alvarez, extension ng China and Davao City. Leda, bahala kayo kung Duterte 2028 hindi yan mangyayari. Magiging lang ang mga DDS kapag nawala na sa mapa ng Pilipinas. Alin yun? Ang ex-president? Kawawan Davao? Oo, nakakaawa nga po. Sadly moment, siguro pag ang Diyos na ang nagsabi ng katotohanan, itong mga DDS Duterte pa rin isa siguro sila sa mga nagpapako kay Jesus. Isa sila sa mga bumato. Sali Sabanga, humihinto din naman daw ang ulan. Derek Cosme, Duterte pa rin daw siya sa 2028. Salamat po, thank you po at pinakita niyo pong kabobohan niyo dito sa aking live. Sadly moment, gumising na kayo, kapwa Pilipino tayong napapahamak. Tayo lang naman ang maglalagay sa atin sa kaligtasan. Ate Ninita Kayabyab, sa totoo lang, wala na tayo masabi sa mga kawalang hiyaan ni Sara. Kumakapuna at pamahalaan, akala mo may mabuti siya nagawa. Danilo Raimundo, sige, taga Davao, Dutae Pamor sa 2028. Ninita Umali, mga panatiko ng Davao, kahit kagurgur okay sila, okay lang. Singapore ang Davao, lahat andyan na sa kanila, bahadro, taguan ng mga, yan ang pinagmalaki nila, mga Singapore. Leda, ayan, Pinay from DC, hello po. Parang di ako naawa sa taga Davao, kasalanan nila yan Duterte pa more. BMB, Ate Chris Rose Babe, ayan. Ninita Umali, hello po, shoutout po sa inyo. Ayan, palike po ng ating live, baka hindi pa po kayo nagla-like, palike po ng ating live. Salamat.
So ako po ay magpapaalam na sa inyo dito po sa ating live na ito. Mamaya na lang po ulit. Mamayang gabi magla-live po ako. Kagabi di ako nakapag-live. Pagod ako sa pinuntahan namin. Karga ko yung anak ko na parang na yung balikat ko. Kaya daw nakapag-live kagabi. Buti ininuman ko lang ng alaksan. Okay na. Salamat po sa inyong lahat. Happy Sunday, happy weekend. Sa mga tropa pips natin na nasa ibang bansa. Ingat po kayo diyan sa mga Pilipinong nandito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo. Ayan, Gloria Marquez, Ate Chris Rose Babe, salamat sa iyong pakulay kanina. Thank you. Josh Kyle, ayan, Ate Leda. Ate Ninita Kayabyab, ayan, salamat po. Ingat po kayong lahat dyan. Babush! Thank you po. Bye-bye po. Salamat po. Hey! Yo! Sa bawat balita, kailangan malinaw. Hindi chismis, hindi liko ang daan. May boses na tapang, may isip na handa. Para sa Pilipino, tamang info ang dala. Sa gitna ng ingay at fake na salita, may vlog na diretso, walang daya-daya. May paliwanag, simple at totoo. Para sa bawat tao. Hindi panik sa gulo, kundi sa kaayusan. Pagulad ng bayan ang laging dahilan. May nakakalimutan pala ako. Kaya ako bumalik. Etong si Sara Duterte, di ba umalis to? Inuna pa yung pagpunta doon sa dahig. Yung pong 32 milyong boto at mataas na trust rating, hindi po kalasag yan laban sa pananagutan, kundi isang mabigat po na mandato para sa mga mataas na antas ng integridad. Isang obligasyong tuluyang tinalikuran ni Sara Duterte sa kanyang pagtakas sa paglilitis at sa paggapi ng kanyang mga sariling depensa. Naalala ninyo, nakaharap siya sa impeachment trial pero hindi po siya pumupunta. Inuna pa niya ang paglalamierda sa ibang bansa. At kita nyo, mismong Davao City na syudad niya na binabaha, hindi man lang kinalinga, hindi man lang niya inasikaso. Mabuti pa yung Rigo Duterte kahit papaano tumulong. Pero tong mga anak ni Digong, kapatid ni Sara, wala pong ginawa. Party-party, pamumulitika, paninira ang inuuna. Grabe ka walang yan ni Sara. Tapos gusto niyo pang maging presidente yan. Sa mismong bayan nga niya, Davao City, mismong syudad niya, walang pakialam. Si Sara Duterte, nabaha ang Davao City ng napakatinding baha. Nakita niyo man lang ba ang isang Sara Duterte na sumaklolo? Wala po. Yan lamang ang pagpapakita na si Sara Duterte wala pong pakialam sa Davao City. What more pa kaya sa buong Pilipinas? Ayun ako. So yun po, maraming salamat po. Inihabol ko lang. Salamat po bye. Critical na isip, may respeto sa batas. Kung ano ang tama, iyon ang lalabas. Hey, mak